Sunod-sunod na tanong ng mga netizens kung nasaan si Ombudsman Boying Remulla, lalo't kilala siya noon bilang aktibo sa media, interviews at press briefings. Ang kanyang pansamantalang kawalan sa media exposure ang naging mitya ng haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Okay, so maniwala na ba kayo na nag-break pa siya, sinigang, masarap ang almusal niya? Maniwala na ba kayo mga kaibigan na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng assistant ombudsman? I'm sorry, with due respect to assistant ombudsman Clavano, may I suggest, para mas kapani-paniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, eh siya na mismo ang ano. How about interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami, sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga, nagbre-breakfast ka para maipalabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Remulla pa magsasalita na nga, hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. Mahirap. Buhay na buhay ako. O kahit ilang seconds lang. 10, 15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-break pa siya. O, di tapos na ang issue. Kaya lang, isang statement lang na buhay siya, nag-breakfast siya ng masarap, sinigang, maniwala na ba kayo? I don't know. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong naghinala. Nasaan si Ombudsman Boying Remulla kasunod ng kapansin-pansin na tila linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat patungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, ay nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Remulla. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan, lalo't kilala si Remulla bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conference, nagbigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa ating bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Remulla at ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Samantala, sa iba pang balita, naglabas naman ng panibagong patutsada ang veteranong broadcaster na si Jay Sonsa kaugnay ng ulat na sa pamamagitan lamang ng text message nagbigay ng paglilinaw si Boying Remulla hinggil sa kumakalat na balitang siya ay isinugod sa ospital. Sa kaniyang social media post, kinuwestiyon ni Sonsa ang umano'y malaking pagbabago sa asal ng ombudsman mula sa umano'y pagiging kilala bilang mahilig at halos obsessed sa press conference hanggang sa text message na lamang ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa media. Kasunod nito, diretsahan ding ibinato ni Sonsa ang tanong na para sa kaniya ay hindi may iwasang itanong ng publiko para sa sitwasyong ito. Ano ba talaga ang nangyayari kay Boying Remulla? Para sa ilang netizen, sinasalamin ng banat na ito ni Sonsa ang sentimiento ng publiko na sa gitna ng lumalaking espekulasyon, mas inaasahan ang direktahang pagharap ng isang mataas na opisyal, lalo na ng ombudsman, upang malinaw at personal na matuldukan ang mga duda. Sa ngayon, patuloy ang diskusyon sa mundo ng social media, hindi lamang tungkol sa kalagayan ni Ombudsman Remulla, kundi pati na rin sa tanong kung bakit text message na lamang ang naging tugon ng isang opisyal na dati ay Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. 4 minutes ago. Sabi, nasaan si Ombudsman Boying Remulla? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital,
Nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Rimulya. Sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglaang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Para sa marami, hindi ito pangkaraniwan. Lalo't kilala si Rimulya bilang isang opisyal na mahilig humarap sa press conferences, nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang spekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. Ang kawalan ng malinaw na komunikasyon ay siyang nagpapalakas sa panawagan ng publiko para sa transparency. Sa gitna ng mga usaping tumitindi sa bansa, nananatiling bukas ang tanong ng marami, nasaan si Ombudsman Boying Rimulya at kumusta ang kanyang kalagayan? Okay. So, pangatlong araw na ito ata na yun ang laman ng mga post. Totoo ba na naisugod sa ospital si Ombudsman Boying Rimulya? Hanggang spekulasyon lang wala namang ano. Ang maganda sana, kung hindi totoo, magsalita na po ang Office of the Ombudsman. Sabihin lang na walang katotohanan, walang nangyari sa Ombudsman. O di ba tapos? Kailang tahimik din sila. Bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pabulaanan ang mga kumakalat na ulat na isinugod siya sa ospital? Kasi nga matindi ang pinagdaanang pagsubok ni Ombudsman Rimulya 2 years ago na ba yun? Kasi nga, ang una na bypass surgery, triple bypass ba yun? Tapos, sinabayan pa ng sakit na cancer. Was it leukemia? At inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na yun nga, ganun ang pinagdaanan. At maswerte siya at nagkaroon siya ng donor, bone marrow donor na kamag-anak niya. I don't know kung kaya nakaligtas siya at yun, na-appoint na ombudsman. Sabi pa ng kanyang kapatid, Secretary John Vic, na panata daw ni Ombudsman Rimulya na pag nalampasan niya yung pagsubok, yung ganon, lalong nag-umigting ang kanyang commitment na gagawa siya ng tama. Wow naman, salamat naman. Kasi yun ang kailangan natin ngayon, yung public official na gagawa ng tama. So, ganon nga ang pinagdaanan niya, bakit biglang tumahimik? Kapansin-pansin talaga dahil mahilig siya sa media. O, tingnan niyo yung scoop, mahilig siyang mag-scoop. Yung warrant of arrest ni Senator Bato. Wala pang official, warrant of arrest, nagsabi na siya. Scoop nga mahilig. Style daw niya yun, naka-scoop siya. So ngayon, wala pa namang official as of now. Ilang buwan na, magtatatlong buwan nata. Tapos si Senator Bato napilitan tuloy nagtago. Although paminsan-minsan nagpaparamdam din, nagbigay nga siya ng Christmas, New Year's message. So nandyan pa rin siya. Kailang mabuti na lang yung nag-iingat kasi baka mamaya matotoo na nandyan na yung warrant of arrest. Mahirap nang maging matulad siya ulit kay Tatay Digong. Although very clear na ang guidance ng Supreme Court na dapat idadaan sa korte. Kasi ang extradition is a judicial function, not executive. Kaya lang, walang assurance. Baka mamaya another kidnapping ang mangyari. Paglabas ng warrant of arrest, direct sa dakip kay Senator Bato at dalhin na siya sa ICC, sa The Hague, Netherlands. So, mahirap naman yung mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kailang ito na yung nababasa kong post na baka pag malaman ng taong bayan yung totoong nangyari sa kanya, baka takot sila na matulad siya kay Congressman Acop na pagpanaw ni Congressman Acop, biglaan yun pagpanaw, imbes na makiramay ang taong bayan,
lalong natuwa. Grabe, first time in history sa Philippine politics na may pumanaw na kongresista na natuwa ang mga tao at natuwa doon sa birthday wish ni Cara David. So ano ba ito? Gumagana na ba ang tuloy-tuloy ang paggana ng birthday wish ni Cara David? I don't know. Mahirap ngang mag-wish ka ng masama sa iyong kapwa. Kaya lang, for the sake of transparency, pwede ba magsalita na ang Office of the Ombudsman para matigil na ang ganitong spekulasyon? Nasaan? He is a public figure. He is being paid by taxpayers' money. So karapatan ng taong bayan na malaman anong nangyari sa kanya. Nandyan pa ba siya? Mas maganda. Nandyan siya at nasa magandang kalagayan, mas maganda. Basta matigil na sana itong mga spekulasyon kung ano bang nangyari, ano bang totoong kalagayan ng ating ombudsman. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title: Boying, buhay na buhay, ayon kay Assistant Ombudsman Clavano. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na walang katotohanan ang kumakalat na balita online na isinugod umano sa ospital si Boying Rimulya kasunod ng ilang linggong pananahimik niya sa media na nagbunsod ng espekulasyon ng publiko. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maayos ang kalagayan ng ombudsman at walang basihan ang mga ulat na kumakalat sa social media. Binigyang diin niya na ang naturang impormasyon ay fake news. Ito ang sabi ni Assistant Ombudsman Clavano: peke ang balita. Masarap na sinigang ang inalmusal niya kanina. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng sunod-sunod na tanong ng mga netizens kung nasaan si Ombudsman Boying Rimulya, lalo't kilala siya noon bilang aktibo sa media, interviews at press briefings. Ang kanyang pansamantalang kawalan sa media exposure ang naging mitya ng haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Okay, so maniwala na ba kayo na nag-break pa siya, sinigang, masarap ang almusal niya? Maniwala na ba kayo mga kaibigan na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng Assistant Ombudsman? I'm sorry, with due respect to Assistant Ombudsman Clavano, may I suggest, para mas kapani-paniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, eh siya na mismo ang ano. How about interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami, sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga, nagbre-breakfast ka para maipalabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Rimulya pa magsasalita na nga, hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. Mahirap, buhay na buhay ako. O kahit ilang seconds lang. 10-15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-breakfast siya. O, di tapos na ang issue. Kaya lang, isang statement lang na buhay na buhay siya, nag-breakfast siya ng masarap, sinigang, maniwala na ba kayo? I don't know. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong naginala. Okay? Lalo. Kasi nga, ang tagal na, ilang linggo na siyang, namimiss na siya ng netizens eh. Kahit ako, namimiss ko na rin siya dahil very active eh. Lalo na ngayon, yung issue sa Cabral Files. Na ngayon, ang Office of the Ombudsman may malaking papel sa pag-determine ng accountability kung totoo ba yon o hindi. Kasi ang DPWH na naisubmit na sa Office of the Ombudsman kung nandun na lahat ang mga Cabral Files. So, kailangan natin ng pronouncement ni Ombudsman Rimulya.
para sabihing authentic nga o sabihing hindi yung Cabral Files na yan ni Cabral Files na yan ni Libiste, hindi hindi authentic. Yun ang mga importanteng pinapahayag ng ombudsman ngayon. Kaya lang nakakapagtaka, wala, sobrang tahimik, di ba? So lalo ngayong mag-speculate ang netizens dahil I don't know mahinang diskarte ang ating assistant ombudsman. Di ba parang yung kay First Lady Lisa Araneta Marcos noon, sinasabi ni Auntie Claire na nandito na siya, umuwi na siya sa bansa. Ang iba nagsasabi nga nasa US pa daw, na-detain. Mga post sila ng picture na nandito ang First Lady. Kaya lang mga old pictures naman, old videos. Kaya hindi pa rin maniwala ang taong bayan. Until such time na, yun na nga, nagpakita sila ng video, yun. Tunay nga, nandito na. Itong kay Ombudsman Remulla, ganun lang yun sana. Picture, kumakain ng ulam ng sinigang, o kaya video na nagsasalita siya ng hello, Happy New Year to everyone. Makaasa kayo na ang Office of the Ombudsman ay gagawin ang lahat para magkakaroon ng hustisya sa flood control projects na ito at huwag kayong mag-alala dahil masahan nyo ang inyong ombudsman na walang kinikilingan, walang kinakatakutan. Ngayon, tahimik. Ay, lalo. May nabasa akong post kanina na marami daw nagdarasal kay Ombudsman Remulla. Depende, anong klaseng dasal? Kayo, pinagdarasal nyo ba si Ombudsman Remulla? Anong klaseng dasal ninyo? Sana mabuhay pa siya ng matagal para maabutan niya yung 2028 na magiging presidente si VP Sara. Yan ang aking dalangin sa kanya. Maabutan niya yung panahon na babalik dito si Tatay Digong na buhay na buhay. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. nanawagan ng unity ngayong bagong taon. Sa gitna ng mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, nanawagan ng pagkakaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsalubong ng bagong taon. Iginiit na mas marami pang kayang marating ang bansa kung mananatiling buo at nagkakaisa ang sambayanang Pilipino. Sa kanyang New Year's message na ibinahagi sa social media, hinikayat ng Pangulo ang publiko na magnilay sa mga pinagdaanan ng nagdaang taon at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa kasabay ng panawagang ng sama-samang pagkilos sa pagpasok ng 2026. Ito ang kanyang panawagan. Sa pagpasok ng 2026, panahon itong magnilay sa mga pinagdaanan natin at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa. Marami pa tayong kayang marating kung mananatili tayong nagkakaisa. Okay. Masarap pakinggan po ang kanyang mensahe. Kaya lang, hanggang salita lang yan, yung sabi niyang pagkakaisa. Yung unity team noong 2022, ang sarap pakinggan. Kaya nanalo siya dahil sa unity team. Maraming ayaw bumoto sa kanya, ayaw bumoto sana. Kaya lang dahil kay VP Sara, bumoto na lang. Katulad namin, buong pamilya ko sa Mindanao, VP Sara ang gusto namin. Bigla namang nag-slide down si VP Sara at si Bongbong Marcos ang in-endorse. Di bumoto na lang kami sa kanya, believing na ipagpapatuloy niya ang magandang nasimula ni Tatay Digong. Anong nangyari ngayon? Sinisira niya ang yung mga build ni Tatay Digong na dami niyang nagawa. Ito ngayon, halos wala kang makitang major infrastructure projects na matatawag niyang legacy. Ang kanya lang is mangagaw ng credit yung Bukana Bridge
dahil wala na siyang ibang maipakita sa taong bayan, inaangkin niya na one of our legacy projects. Oh. So ang ganda ng simula ng unity team, pagkakaisa nga eh. Anong nangyari? Dahil sa sobrang ambisyon nila sa politika, gusto nila na Marcos, Araneta, Romualdez na lang ang mamuno sa bansa. Ayun, sinira nila si BP Sara. So napilitan si BP Sara sumama. Ay, kumalas. Kaya doon na-break ang unity. Dahil sa ambisyon nila na gusto nila sa 2028 Romualdez ang magpresidente, sa 2034 Sandro Marcos, kanila na lang. Tapos, ang pinakamasakit sa lahat, March 11, 2025. A day in our history na hindi ko makakalimutan. Noong kinidnap nila ang ating minamahal na Tatay Digong. Pag gusto ninyo ng unity, ibalik nyo muna ang aming minamahal na Tatay Digong. Why not? Kasi nga kailangan natin, in unity there is strength. Correct. Kailang, paano ka mananawagan ng unity na yung most loved president in the Philippines, pinakulong mo nandun, naghihirap sa ICC sa Netherlands, tapos mananawagan kayo ng unity? Yam-yam mo diya, Merisi Gaba. Oh, diba? Ang dali niyang magmanawagan ng unity. Siguro, mga kakamping, handang-handang makipag-unity sa inyo. Kayo na lang mag-unity. Unipink. Kasi nga, na problema ang mga kakamping, paano nila talunin si BP Sara? At ang naisip nila, para lumakas ang pag-asa nilang talunin kay BP Sara, yun, magkaroon ng unity ang kakamping at Marcos loyalists. Sige, bring it on. Kayo na lang mag-unite. But don't expect the DDS, yung mga milyones na nagmamahal kay Tatay Digong, nagmamahal sa na makipag-unite sa inyo. Oh, pwede siguro ipakulong niyo ang mga mastermind sa flood control scam. Magagawa ba ninyo? Hanggang ngayon nga si Sara Diskaya lang ang nakaya ninyo. Gumawa muna kayo ng hakbang para ang taong bayan magtiwala sa inyo. Oh. Ratings nyo, 2 survey groups, puros negative. Tapos sabi nyo, baliwala, wala siyang pakialam. Ibig sabihin, manhid. Kung baliwala kayo sa mga survey ratings, hindi nyo kinoconsider ang sentimento ng mamamayang Pilipino dahil baliwala eh. Kahit mababa ang rating ko, presidente pa rin ako. So what? Oh, tama. Presidente nga naman hanggang 2028. Kaya lang, mananawagan kayo ng unity. Pakitang sample muna kayo. Yung kapuri-puri na ang ginagawa ninyo is para sa taong bayan. Oh. Ano yon sa survey ng Pulse Asia, 55% negative ang rating niyo paglaban sa korupsyon. Paglaban sa inflation, negative 51%. Ganon ang tindi ng pagkadismaya ng taong bayan sa nasa palasyo. Kaya desperado na sila. Nananawagan ng unity na ang dali-daling bigkasin, kailang iba naman ang kanilang ginagawa. Dinidivide nyo ang taong bayan sa ginawa nyo sa aming Tatay Digong. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Duterte Legacy. Facebook reel ito. Interview ni Katunying kay Congressman Terry Ridon, kung saan makikita natin na sobrang palusot itong Congressman Ridon. Hindi niya kayang sagutin yung tanong, napakasimpleng tanong ni Katunying kung chinek na ba nila sa listahan ng DPWH kung may mga budget insertion ng Bicol Saro. Makikita mo nga, grabing palusot. Ito, salamat Katunying.
Bicol Saro Party List, sinat niyo po ba kung meron talagang 150 million peso project o insertion sa dalawang bayan na nabanggit? At hindi ko alam eh. Kasi ito Hindi ko alam. Ilabis na yung buong listahan. Sinasabi niya ron, nandun lahat yung listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga proponent, nandun po yung listahan kung saan po ginawa sa mga proyekto ito. So, at this point, sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo o hindi. Yun po sinasabi po niya ng mga road project. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? Hindi ba it is incumbent din upon you na mag-usisa na mismo sa Bicol Saro Party List? Total, yun naman ay nire-represent ninyo at kaya nyo naman siguro mag-utos dyan to check whether or not what Congressman Leviste is saying is true. Actually, to check. No? Kasi ang totoo naman mo, again, hindi he talks about these are insertions. Ang totoo, ang itatanong ko sa kanya, hindi ko mahalaga yung mga kalsada dito po sa mga lugar po na ito. Pero ang totoo, the best way of proving and showing the list is not actually on me. Di ba? Or on Yeah. the road. So, we will do it in due course. Tama po kayo dun, pero ang sinasabi ko, hindi naman siguro mahirap, yayaman din lang na kayo po ang representative ng Bicol Saro. Tanong, meron ba? Kung meron, may project ba? Kung maganda yung project, ano problema nila sa project na to? I think there's no problem Correct. showing it. Hindi na usapin ng burden of proof yan. Pwede naman natin yung in due course, pero ang kailangan natin correction ng pag-usapan ngayon. Tama ba yung paratang Congressman Leviste sa akin? Binanggit ko lang yon kasi gusto ko lang sabihin na hindi naman mahirap gawin yan, Congressman. Okay, wala problema. Pero it's a timing question. Ito na ibig sabihin, naging allegation ka ako, nag-insert ka. Sa moment na may mag-alleged sa'yo na nag-insert ka, para yung mga tao nag-insert ka talaga. Ito muna tayo mag-usap. Doon po naman sa Bicol Saro Party List, sinat niyo po ba kung meron talagang 150 million? Kita nyo ha? Hindi ko alam. Sabi niya. Ngayon, sinabi na meron. So, kung ako ang representative ng isang party list, i-check upin ko. Bakit? Daling i-check up. Kaya lang, makita mo, nagpapalusot. Wala namang problema kung kahit hindi lahat ng insertion masama. Pinaklaro yan ni Congressman Leviste. Depende sa nag-i-insert. So may mga matitinong lawmakers na nag-insert para sa gusto nilang tulungan ng isang lugar. Kaya lang ang masama, maraming mga insertion na sinasarili. So, klaro yung dalawang bayan sa Camarinesor nga binanggit. So i-check. O kung na-implement ng maigi yung problema, sabi ni Katunying, there's no problem with it. Pati nga ang nanay ni Congressman Leviste, may insertion din 1 billion. Sina Senator Amy, lahat sila na senador noong 19 Congress, may mga insertion. So wag nang magpalusot. So ito ngayon, dahil nasaktan siya sa Cabral Files, napahiya. Ayun, nananakot na siya na sampahan daw ng Ethics Committee si Congressman Leviste. O sige, sabi naman ni Leviste, mas maganda, sampahan nyo ako para mas lalo kong ibulgar ang baho ng Kongreso. Wow, nakaka-inspire. Kahit nag-iisang ating Leviste, of course, nandyan din si Barsaga, nakaka-inspire na meron pa tayong pag-asa pagdating ng panahon itong mga Gen Z congressman na ito silang magiging national leaders. Pag-asa tayo. Sige, Congressman Ridon, ituloy nyo. Hindi natatakot si Congressman Leviste sa iyong baka magsisi kayo. Yung binulgar niya na 2 million Christmas bonus. Wala, kanya-kanya silang palusot, sabi ni Congresswoman Swansing. Walang Christmas bonus. Iba-ibang sagot nila. Sabi naman ni Congressman Puno, hindi, para yon sa mga constituents nila, mag-Christmas party sa barangay. 2 million Christmas party sa barangay. Grabe naman sila. Para silang, para ang pera sa kanila, parang tubod sa Bisaya, para bang spring, na gumaganon lang. Samantalang ang nasa laylayan, kawawa. Sa kanila, sinsilyo lang yung 2 million. O ito naman si Congressman Ridon, sabi niya, wala kaming natanggap. Kundi ang natanggap namin 13th and 14th month bonus. Iba-ibang sagot nila. Kikita mo na they're not telling the truth. Kaya mabuti na lang at meron tayong Congressman Leviste na nagpapahayag ng katotohanan at nabubuking sila. So, ano ngayon? 2026 na. May nagbago ba? May aasahan ba tayo sa administrasyong ito, sa budget na ito na ipinasa nila? To me, wala. Same banana. Dami pa rin mga pork barrel. Yung 243 billion na unprogrammed funds
ano na naman yan, sources of corruption na naman yan. So, 50 pesos, tapos biglang 300. I don't know kung anong gagawin ng Pangulo. May nananawagan nga, iveto niya yung MAIP, AIX, TUPAD, plus itong unprogrammed funds. Otherwise, sasampahan na naman sila ng kaso sa Supreme Court. Babalayan ni Dr. Tony Llacion. But sa tingin ko, pipirmahan ni, kung mayroon mang ibeto ka konti, tuloy yan. Kasi dyan ang kanilang mga pinag-usapan na, alam mo na, nawala ang flood control, napunta naman sa ayuda. Grabe, hindi na sila natuto. Kaayuda, yun pa rin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan o. Tapos, isa pa. Diba? 4 dapat na sardinas eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.